Sa likod mo! Sigaw ni Nicolas kay Miana. Kaya naman mabilis na yumuko si Miana at kumuha ng puwersa mula sa likod. Natamaan nito ang lalaki na aatake sana, ngunit naunahan niya. Oops! You missed. Malambing pangiti ni Miana bago ilabas ang 2 dagger niya. Tumalon siya at ginamit na pangsuporta ang likod nang napatumba niya kanina. Umikot siya sa ere at inihagis ang 1 dagger sa lalaking aatake sana kay Nicolas. Thank me later. Kindat niya kay Nicolas na ngayon ay nakangisi na. Inihagis niya ang 1 pang dagger sa lalaking naramdaman niya sa likod niya. Matapos yun ay ngumisi siya at pinagpaga ng mga kamay. Nice fight, as always. Umirap lang si Miana sa hangin at hindi pinansin ang kamay ni Nicolas na nakalahad sa kanya. Plastic. Naiinis na ani Miana habang naglalakad palabas sa lumang building. Nakasalubong nila ang mga miyembro ng ahensya na ngayon ay dinadampot na ang mga napatumba nila. Grabe ka talaga sa akin. You're rude. Umirap lang siya at nagpatuloy sa paglalakad. I don't need to please you. You're annoying. Our mission is done for now. Leave me alone. Pinagpagan niya pa ang pants niya na may buhangin pa pala. Kailangan niya rin makauwi ng maaga dahil 5th birthday ngayon ng pamangkin niya. I'm going home now. Don't follow me. Naiinis na sabi niya dito nang makita na sumusunod pa rin ito. Echosera, I'm going to Mrs. Peralta's mansion. Agad na nagtaas ang kilay niya sa sinabi nito. To my mom's or to my sister-in-law? Ngumisi naman ito at kumindat. Sino ba may pagganap? By the way, I'm all sweats. Wanna come join me for a shower? Nangunot ang noon niya at mabilis na nilabas ang baril at kinasa ito. Oh, chill! You fucking pervert! Sa inis niya ay mabilis siyang naglakad sa kulay pula niyang kotse at mabilis na pinaharurot yon. Ramdam niya ang pagkulo ng dugo niya. Nicolas Veron was her partner for almost 7 years. Nang tumungo siya sa daan na tinatahak ng kuya niya, ay kahit ayaw niya, ay binigyan siya ng magiging partner. Simula pa lang ay hindi na sila magkasundo. Para silang aso at pusa at ang pinakamapait na katotohanan ay hindi sila pwedeng paghiwalayin dahil sa kakayahan nilang pareho. Gwapo naman. Kindat pa nito bago siya tuluyang tinalikuran. Gigil na gigil naman siyang pumasok sa kotse. Hi, Mea. Malawak ng ngiting bungad sa kanya ng sister-in-law niyang si Sylvia. Hi, ate. I'm sorry na late ako. Bumeso siya sa kanyang sister-in-law at mabilis na hinanap ng mga mata kung nasa ang kanyang pamangkin. No worries. By the way, your nephew is in his room. Nandun din ang kuya mo. Ngumiti si Miana sa kanyang sister-in-law dahil matagal na rin asawa ito ng kuya niya na si Manuel. Habang tumatagal nga ay mas nakikita ang ganda nito dahil na rin siguro sa galing mag-alaga ng kuya niya. Dala ang regalo ay umakyat siya sa pangalawang palapag at nagtungo sa kwarto ng pamangkin niya. Where's the birthday boy? Excited na sigaw niya pagkabukas pa lang ng pinto. Auntie! Ang nakaupong pamangkin niya sa kama ay mabilis na tumayo at tumakbo palapit sa kanya. You came! Sinalubong niya ng mahigpit na yakap ang pamangkin at iniabot dito ang regalo niya para dito. Oo naman. Bakit naman hindi ako pupunta sa birthday ng favorite kong pamangkin? Ngiti niya at mas sinigpitan pa ang yakap dito. As if naman may iba ka pang pamangkin. Doon ay tiningnan niya ang kapatid na nakaupo sa couch habang naka-cross legs pa. Nagtaas siya ng kilay at ngumisi. Well, kung susundan niyo si Sam, edi magkakaroon na ako ng another pamangkin. Tumawa ang kuya niya at napailing-iling na lang. Nang matapos na ang pag-aayos sa pamangkin niya, ay bumaba na sila. Doon ay nakita niya ang pagdami ng mga taong imbitado. Where's the wine station? Sa lapit na nagsalita sa likod niya,
ay naramdaman niya ang hangin sa batok niya. Mabilis na nangunot ang noo niya at umirap kahit hindi pa niya nakikita ang lalaking nagsalita. This is a kids party. Kung gusto mo ng wine, sa bar ka pumunta. Inis na usal niya habang mahigpit ang hawak sa baso na may lamang pineapple juice. Relax! Ang high blood mo naman. Tumawa pa ito kaya mas lalo siyang nainis. Oh Nicholas, you came. I'm so glad. Lumapit sa pwesto nila si Sylvia at kinamayan si Nicholas. Tiningnan naman siya na kakaiba nito, kaya naman ngumusulang siya. Kumain lang kayong dalawa dyan at please, no wars today. Pinandilatan pa sila nito bago sila iniwan at batiin pa ang ibang dumarating. You heard that? Pang-aasar pa nito kaya umismid siya at tinalikuran na ito. Hindi ako bingi. Dahil na rin sa tagal nila magka-partner sa trabaho, ay nakilala na nga ito ng mga magulang niya. Kahit ang pamangkin niya si Sam, ay ito ang pinahanap palagi. Happy birthday, handsome! Muling pagbati ni Nicholas sa pamangkin niya at iniabot ang malaking regalo. Ito na naman ang binata at tinalo na naman ang regalo niya. Dahil nga sa dami ng bisita ngayon sa mansyon, ay doble rin ang seguridad. Siyempre, hindi naman papayag ang kuya niya na malagay sa panganib ang mag-iina niya. Mom, Dad, you are so late. Patulog na si Sam. Bungad ni Miana sa mga magulang nang makita niya ang mga ito na pababa pa lang ng kotse. Hay nako Miana, nag-advance celebration na naman kasi kami dahil nga may business trip kami ng dad mo. Pangangatwiran pa ng mami niya at kinuha ang pangregalo na nasa loob pa ng kotse. Good evening to Princess. Sarkastiko namang bati ng daddy niya bago siya hinagkan sa pisngi. Is Nicholas there? Nagtaas siya ng kilay at sumilip sa mansyon. Yup, bakit? Curious na tanong niya bago ipinulupot ang mga braso sa mga magulang niya. Nothing, ang akala ko hindi siya pupunta. Ay nako Dad, yun pa ba? Mas nauuna pa ngayon sa inyo palagi kapag may event eh. Biro niya pa sa mga ito. Naiinis na ikinasa ni Miana ang baril at itinutok yun sa sentido ng mga lalaking pinahirapan pa siya. You son of a bitch! Just fucking tell me where's your fucking hideout? Sagad na ang galit niya. Ilang buwan na bang tinatrabaho ni Nicholas ng sindikato na to? Wow! I like women like you. So fearless, bold and pretty. Nakapinta ang arroganting reaksyon sa mukha ng lalaki at halatang halata na inaasar siya. Fuck you! Malakas na sigaw niya at hinampas ang baril sa mukha nito. Gumalaw ang ulo nito pero sinundan ng tawa. If I tell you now, where's the fun? Nagiinit ang tenga ni Miana dahil sa galit. Hinawakan niya ang gatilyo ng baril niya at pinapakiramdaman ng sarili. Alam niyang mauubos na ang pasensya niya. Chill. Mahinahong tono ni Nicholas ang nagpabalik sa kanya sa katinuan. Namalaya na lang niya na wala nang malay ang lalaki na nakalupagi na sa sahig. Nick, we will catch that syndicate Maya. Don't pressure yourself. We both know that we'll always solve anything. Nagpakawala ng mabigat na hangin si Miana at tumango. Tama ito. Mareresolban nila ito. Pagod na pagod si Miana na makarating sila sa headquarters. Kaya naman agad niyang hinagilap ang manipis niyang kumot at humiga sa couch na para talaga sa kanila. Tamad na tamad pa siyang alisin ang boots niya. Ganito siya sa tuwing hindi agad natatapos ang misyon niya. Parang pakiramdam niya ay failure siya kapag umaabot ng 3 linggo ang misyon niya. Ngayon ay inabot na sila ng ilang buwan. Just relax, Miana. Naramdaman na lang niya si Nicholas na nagtatanggal ng boots niya dahil nga tinatamad na siya. It's a rough mission. Sunod-sunod na nga ang mission natin noong nakaraan tapos ito pa ang ibibigay sa atin ngayon? Tinakpan niya ang muka ng kanyang kumot bago pumikit at bumuntong hininga. I'll get you some ice cream to relax.
Nang marinig niya yon, ay otomatikong kumalma ang puso niya. Sa ilang taon nga naman nila mag-partner ni Nicolas, ay nakabisado na siya nito marahil. Inalis niya ang kumot sa muka at umupo. Hinihintay ang ice cream na kinukuha ni Nicolas. Here, dinamihan ko na yan para hindi ka mabitin. Inabot nito sa kanya ang isang bowl na puno ng ice cream, kaya naman napangiti siya. Thank you. Tumango lang ito bago kunin ang ilang files na nasa lamesa. Nagkalat ang ilang papeles sa lamesa na babasagin dahil nga ilang araw na silang nagbe-brainstorm. We already checked in this location pero wala. Tumingin lang si Miana habang muling inanalyze ni Nicolas kung saan nga ba posibleng magtago ang malaking sindikato. There's no chance na nandito sila sa location na to. Una, masyadong crowded at mabilis ding mag-expose. Tiningnan ni Miana ang mga binibilugan ni Nicolas habang patuloy siya sa pagkain ng ice cream. 5 lokasyon. Yun na lang hindi pa natin napupuntahan. Sure ako na isa dito ay legit na hideout nila. Mas nafo-focus talaga ang utak niya sa tuwing si Nicolas ang mag-uumpisa ng pagbe-brainstorm. Posible nga nandito sila. Kinuha niya ang red pen at binulugan ng pinaka-imposibleng lokasyon. This place is underrated. Malapit sa forest and near river. If matutuntun sila, pwede silang tumakas sa pamamagitan ng ilog o iligaw tayo sa gubat. Opinion niya bago muling ibinalik ang sarili sa pagkain. Natigilan naman si Nicolas at napaisip. Okay, we'll check this location tomorrow. Dahil na rin sa malaking sindikato ang hawak nila, ay marami rin silang hawak na posible nilang hideout. Matitinik ang mga ito, kaya naman mas lumaki ang grupo. Okay, no problem. Sana tamang lokasyon na. Bago pa man makasagot si Nicolas, ay tumunog ang cellphone niya. Kaya naman sinagot niya ito agad. Hello, Ma. No po. I won't go home tonight. Yeah. I'm with Nicolas. Of course. Yeah, I love you. Ang mama niya ang tumawag. Nangamusta lang ito na hilig nitong gawin. We should rest now, so we have enough energy for tomorrow. Sinulya pa niya si Nicolas na ngayon ay inaayos na ang unan sa sarili nitong couch. Yeah, we should rest. Huling sambit niya bago ipikit ang mga mata. Katulad ng palaging setup nila Nicolas, ay maaga silang nagtungo sa lokasyon. Sa malayo rin nila ipinarada ang sasakyan para walang makatunog na nandun sila. I'll go to west, dun ka sa north. Tumango si Nicolas at humiwalay na sa kanya. Habang hawak ng mahigpit ang baril, ay naging alisto si Miana. Sigurado siya na may tao o nagkaroon ng tao sa lugar na ito. Mainit ang nararamdaman niya. At isa lang ang ibig sabihin nun. May tao sa paligid. Buhay ang isip niya at pinapakiramdaman ng paligid. Wala namang kahinahinala, ngunit ang kutob niya ay kailanman hindi nagkamali. Clear. Let's go to our next location. Umayo siya ng tayo nang marinig ang boses ni Nicolas sa earpiece niya. Nick? Nick! Malakas na sigaw ni Miana ang nagpatakbo kay Nicolas. Galing siya sa west, ngunit rinig niya ang sigaw ni Miana sa north side. Mea? Mea! Tawag niya na makaakyat siya sa second floor ng sirang gusali ngunit wala na dun si Miana. Fuck, where are you? Bumilis ang tibok ng puso niya nang makita niya ang paboritong dagger ng dalaga na nasa semento at may dugo. Mabilis niya itong nilapitan. Miana! Malakas na sigaw niya nang mahigpit na hawakan ng dagger nito. Where are you? Hindi mapakali si Nicolas. Sa halos 7 taon nila magpartner ng dalaga ni minsan, hindi ito nadaig ng mga kalaban. Aaminin niyang malakas ito. Hanga siya sa galing nito. Siguro ay dahil na rin sa ina at kapatid nito na magaling din sa pakikipaglaban. Ngunit ngayon ay ibang kaso. Dapat kanina nagduda na siya. Dahil sa kakaibang naaamoy niya sa paligid, dapat ay kinutuban na siya na may ibang tao dito. Nick? Mahina yon ngunit sapat para marinig niya ang boses nito.
Maya, where are you? Hindi na ito muling sumagot pa kaya naman mas kinabahan siya. This is Agent Nicolas Veron, requesting for backup. I repeat, this is Agent Nicolas Veron, requesting for backup. Mabilis na inikot ni Nicolas ang buong gusali ngunit hindi niya makita kung nasan si Miana. Para itong bula na biglang naglaho. She's gone. Naramdaman agad ni Nicolas ang pagkulo ng dugo niya nang makita ang isang iPad na nakabukas. Otomatiko itong nagplay at lumabas sa screen ang nakataling si Miana habang ang bibigay may busal. Nagpipilit itong makawala ngunit halatang mahigpit ang pagkakatali. Nasa kotse ito at halata ang panik sa mga mata. Your time is running, Agent Veron. She'll be involved in a car crash any second by now. Sumunod ang malakas na halakhak nito. Naikuyom niya ang kamao at mabilis na tinakbo ang pagitan ng kotse niya. Fuck you! Mabilis na pinaandar ni Nicolas ang kotse niya habang ang iPad ay nanatiling pinapakitang nagkukumawalang si Miana. Pabilis ang takbo ng kotse na sinasakyan nito at ang paa nito ay nakatali sa pedal kaya naman hindi nito makokontrol ang bilis ng takbo. I'll be there, Miana. Hold on. Bulong ni Nicolas habang mas pinapabilis ang pagmamaneho. Tagaktak na ang pawis ni Miana. Alam niya na wala na siyang kayang gawin sa mga oras na ito at umaasa na lang sa tulong. Hindi niya mapigilan ang paninikip ng dibdib at natatakot siya. Yun ang katotohanan. Miana! Agad na bumuhos ang luha niya nang marinig ang sigaw ni Nicolas. Katabi na ito ng kotseng pinaglagyan sa kanya at napakabilis din ang takbo nito. Nagbalak siyang magsalita ngunit ang bosal niya sa bibig ang pumipigil sa kanya. Try to relax. I won't let you die. Gusto niyang sigawan ng binata. Paano siya magre-relax? Naka full speed ang kotse na to at mukhang walang preno. Nakatali siya at walang direksyon ng daan niya. Nakikipagsabayan ito sa bilis ng kotse niya at ang luha niya ay patuloy sa pag-agos. Hindi niya alam kung paano pa ito mapipigilan ni Nicolas. Hindi niya alam kung paano pa siya makakatakas. Is your brake broken? Sigaw nito kaya naman tumango siya. Kahit pa maayos ang brake niya ay hindi rin naman niya magagamit dahil nga nakatali ang paa niya dito. I'll jump there. May bomba ba dyan? Umiling siya. Kaya naman tumango ito. No! Gustong-gustong sumigaw ni Miana nang makita ang bangin. Ilang segundo na lang at doon siya babagsak. Luhaan ang mga mata niyang tiningnan si Nicolas. Nangungusap ang mga mata. I don't wanna die this early. Usal niya sa sarili dahil wala naman siya kakayahang magsalita. Ma'am. Pikit mata siya nang makita na wala na talaga. Wala nang pag-asa. Malakas na tumalon si Nicolas sa kabilang kotse. Kasabay nito ay ang kasama niyang pagkahulog sa bangin. Mabilis siyang pumasok sa loob sa pamamagitan ng bintana. Mabilis niyang niyakap si Miana nang humampas ang kotse sa kung ano. Nabasag ang unahang parte. Ngunit nanatili ang pagyakap niya sa dalaga. Tumagal ng ilang segundo yun hanggang sa tuluyan na silang mahulog sa dagat. Miana! Pagtawag niya dito ngunit wala na itong malay. Unti-unti nang pinapasok ng tubig ang kotse. Kaya naman inilabas niya ang dagger nito at mabilis na kinalasan ng dalaga. Malakas niyang sinipa ang pinto at buong lakas na hinila palabas doon ng dalaga. Miana, wake up! Shit! Ipinwesto niya ang palad sa dibdib nito at mabilis na ipinush ito ng mabilis. Come on, Mia, stay with me. Kumakabog na ang puso ni Nicolas. Oo nga't masungit ang dalaga. At palagi ay para silang aso at pusa. Ngunit yun lang naging paraan ni Nicolas para itago ang nararamdaman sa dalaga. Mia, please, please. Wala nang hangin na lumalabas dito. At hindi na siya nag-isip at ginamit ang paraan na mouth-to-mouth sa dalaga bago muling ipush ang dibdib nito. Nang walang reaksyon ay muli niyang inulit ito. Agent Veron! Ang pag-ubo ni Miana ang nagpakawala sa dibdib ni Nicolas at mabilis na niyakap ang dalaga. God, you scared me to death.
Ang akala niya itutulak siya ng dalaga. Ngunit naramdaman na lang niya ang paghigpit nito sa yakap. Thank you. Sunod nito ay ang paghikbi ng dalaga habang nakasubsob ang muka sa dibdib niya. Is she okay? Ito ang bungad na tanong sa kanya ng daddy ni Maya na si Leonardo Peralta. Yes sir, nagpapahinga na lang po siya ngayon. Kasunod nito ay ang asawa nito na si Mika Peralta at ang kapatid nito na si Manuel kasama ang asawa nito. I'm glad she's fine. Usal ni Sylvia habang nakahawak pa sa dibdib na halatang kinakabahan. Titingnan lang namin siya. Salamat iho. Ngumiti si Nicolas sa ina ni Miana at tumango. Sumunod dito ang tatlo at naiwan sa tabi niya ang kapatid ni Miana. Thank you for saving her. Hindi niya alam kung ano isasagot dito. Nawala lang yun dahil kahit naman siya ay hindi papayag na mawala ang dalaga. She's my partner. Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Naikuyom niya pa ang kamao. Hindi rin siya papayag na palampasin to. Let's be real here, Nicolas Veron. You didn't need a partner, right? Tiningnan niya si Manuel Peralta. Mataas ang tingin niya dito. Ang agency na pinagtatrabahuhan nila ay under ng kumpanya ni Manuel Peralta. I've known you for so long. Hanggang ngayon di ko alam kung anong pumipigil sa'yo para sa kapatid ko. Natigilan siya sa sinabi nito. Sigurado siya sa sarili niya na hindi siya halata. Walang kahit sino nakakaalam ng nararamdaman niya para kay Miana. Hindi ko alam ang sinasabi niyo, sir. Formal na sagot niya at iniiwas ang mga tingin. Sana nga hindi mo alam. By the way, thank you again. Naglahad dito ng kamay kaya naman agad niyang tinanggap yun. Thank you for saving our princess. Masakit ang ulo ni Miana nang magising siya. Mabilis niyang hinawakan ang ulo na nararamdaman niyang may nakapalibot na tela. You're finally awake? Napapikit pa ng madiin si Miana dahil sa pagkirot ng ulo. You okay? Nang sa wakas ay naimulat na niya ang mata niya at tumango siya. Your parents and brother went here. Tulog ka kaya hindi ka na daw nila ginising. Nakita niya agad ang mga prutas na nasa tabi ng kama niya. Are you hungry? I'll peel you some apple. Hindi pa siya nakakasagot, ngunit mabilis nang kumuha ng mansana si Nicolas sa basket at tinugasan yon. Pinagmasdan niya ang binata. Hindi niya talaga akalain na gigising pa siya ngayon. Nawala na siya ng malay nang mahulog ang kotse at humampas sa kung ano. Hindi na nga niya namalayan na nailigtas pala siya ni Nicolas. Takot na takot talaga siya. Kaya naman gano'n na lang gaan sa dibdib niya nang mayakap niya ang binata. Here's your apple. Tiningnan niya lang ang binata. Maldita siya dito ngunit heto ito at inaasikaso siya. Thank you. Ngumiti ito sa kanya. Hindi niya alam kung may kakaiba ba sa ngiti nito. Dahil parang naapektuhan nito ang puso niya. No problem. Now eat. We have mission to do, kaya dapat gumaling ka. Hindi pwedeng hindi tayo gaganti. Napangisi si Miana sa sinasabing ito ni Nicolas. Panigurado na gaganti sila. Hindi naman nagtagal, ay na-discharge din sa ospital si Miana at balik trabaho na ulit siya. Masyado silang matinik, kaya tayo naman na maglalaro sa kanila. Nakikinig siya sa mga plano ni Nicolas nang biglang pumasok si Manuel sa loob ng opisina nila. Kuya, ba't nandito ka? Good morning, sir. Formal na bati ni Nicolas. Tumingin naman sa kanilang kapatid bago tumikim. Inilapag nito ang 2 white envelope sa lamesa. Takang-taka naman siya kaya kinuha niya agad yon. What is this, kuya? Read it. Vacation? Napatingin naman siya kay Nicolas kung pareho ba natanggap nilang sulat. What is this, sir? We still have mission and... Yeah. You still have mission. Hindi ko naman ililipat yun sa iba. But both of you need a break. To be honest,
You both work hard for the past 6 years without taking a break. So, here's your chance. Nahulog ang panga ni Mea at hindi siya makapaniwala na ngayon ay bibigyan sila ng bakasyon kung kailan kating-kati na siya gumante. Ayaw nyo ba? Sa Brazil pa naman ang ticket nyo. Mabilis na binuklat pa ni Mea ang envelope at nakasingit nga doon ng isang ticket papunta sa Brazil. Bukas na agad! Nagkatinginan sila ni Nicolas at parehong gulat sa petsa. Yep, kaya kung ako sa'yo, mag-e-empake na ako agad. Kumindat pa ang kapatid niya kaya naman natawa na lang siya at lumapit dito para yakapin ito. Thank you, kuya. Ginulo nito ang buhok niya bago umiti. Enjoy. Para sa first class ang ticket nila at ipinagpapasalamat yun ni Miana. Makakapagpahinga sila ng maayos sa halos isang araw na biyahe. You good there? Tiningnan ni Miana si Nicolas na ngayon ay nakasilip sa ginagawa niya. Yep. Wanna watch with me? Alok niya at tinuro ang screen at Mr. and Mrs. Smith ang pinapanood niya. 3 beses niya na itong napanood pero hindi siya nagsasawa. Sure. Tumabi ito sa kanya kaya naman umayos siya ng konti at nagpatuloy sa panonood. You bring guns? Bulong ni Miana habang umunguya. Nangunot ang noo ni Nicolas at napataas ang kilay. Why? Mabilis na nagkibit balikat si Miana. Just asking. Nagdududa ang mga tingin nito sa kanya. You bring guns? Balik na tanong nito sa kanya. Nope. Nakakalokong ngisi ang pinakawalan niya. Kaya naman napailing na lang si Nicolas. Haharangin ka nila. Tumawa lang si Miana at inilabas ang isang baril. Seryoso naman siyang tiningnan ni Nicolas. They won't bother. Plus, pang-emergency lang. Ngumisi si Nicolas at ginulo ang buhok niya. Pasaway. Hindi maipaliwanag ni Nicolas ang mabilis na pagtibok ng puso niya na para bang kakawala na sa ribcage niya. Sleep tight. Mahinang usal niya bago marahang hagkan ang buhok ni Miana. Ang ulo nito ay nakasandal sa kanya na ikinagaan ang kanyang pakiramdam. Wow! A beach! Mabilis na tumakbo si Miana patungo sa dagat. Napangiti naman si Nicolas habang pinagmamasdan ng dalaga. Hoy, halika dito. Sayang bakasyon ko, nandyan ka lang sa gilid. Patakbo na namang muling nagtungo si Miana sa kanya. Marahan itong hinila ang kamay niya na naging dahilan para makaramdam siya ng kakaibang kuryente. Dapat masulit natin to. Masayang masaya ang puso ni Nicolas. Sino ba naman ang magkakaakala na ang babaeng magaling sa pakikipaglaban ay ganito kasimple at kaganda? Kagaya ng gusto nilang mangyari, ay in-enjoy nila yon. Binigyan lang sila ng 1 week vacation. Kaya naman susulitin nila to, no? This is nice. Nakita niya kung paano nagbuga ng hangin si Miana. Kaya naman napangiti siya. She was so beautiful. Always. Aniya sa kanyang sarili. Walang lakas ng loob na sabihin nito. Naghahalo na ang kulay kahel at lila sa kalangitan. Pareho lang silang nakaupo sa tabi ng dalampasigan at pinagmamasdan ng kalangitan. This is good din pala. Sa ingay sa trabaho natin ngayon, may katahimikan naman. Napatangu-tango si Nicolas at bahagyang sinulya pa na ngayon ay nakapikit na dalaga. Ang tagal na rin pala talaga nating magpartner, no? Out of nowhere, natanong ni Miana. Yup, 7 years tomorrow. Pumaskil ang gulat sa mukha nito pagkatapos ay tumawa. You're counting? Nope, magaling lang talaga ako umalala ng araw. Duda ang tingin nito bago tumawa ulit. Okay, sabi mo eh. So 7 years na pala tayo nagpaplastikan. Yep, kung gusto mo kahit mag-8 dekada pa. Tumawa si Miana at marahang hinampas ang braso nito. Oy, time out. Ayoko na magtrabaho kapag 80 na ako, no? Saka, hindi naman ako si mommy na hanggang ngayon ay trip pa rin ng mga rate. Napangiti siya nang makita ang maningning na tawa ng dalaga. Ang sarap sa tenga ng tawa nito.
You must look stunning even you're 80. Ngumisi si Miana at kumindat. Well, it really depends. My mom looks so young and stunning because my dad loves her so much. My sister-in-law looks gorgeous too. Because obviously, Kuya knows how to treat her well. Miana Peralta was petite 7 years ago. Ngunit habang tumatagal, ay tumatangka dito ng bahagya na bumagay dito. Magandang bilugang mga mata nito. Kung hindi mo ito kilala, iisipin mong simpleng babae lang ito. So you want someone like your dad and kuya? Yup. Sagot nito habang nangangarap ang mga mata. I witnessed how my dad and kuya treat us. They were hard on us, but ginagawa lang nila yon para maprotektahan kami. Pero, mabait naman talaga sila. At sobrang lambing. Nakita na lang ni Miana ang sarili na nag-o-open sa dating tao na kinaiinisan niya. Kahit pa palagi sila magkasama noon ni Nicolas, ay nakafocus naman sila palagi sa misyon. Kaya hindi na wala ang pagkakainis siya dito noon. Ngunit kapag pala nabigyan sila noon ng kahit isang araw na hindi iniisip ang trabaho, siguro matagal na silang naging close. Thief! Thief! Help! Pangatlong araw na nila ngayon sa Brazil at napagdesisyon na nilang tumambay sa cafe. Taas ang kilay ni Nicolas na hinabol ang tingin ng lalaking tumatakbo. Ngumisi naman si Miana at nangalumbaba. Let's make a bet. If ikaw makakahuli dyan, ililibre kita pagbalik sa Pilipinas. Kapag ako naman ang nauna, ililibre mo ko. Nakangising alok niya dito. Umayos naman ito ng upo at nangalumbaba rin katulad niya. Okay, deal. Pareho silang ngumisi sa isa't isa bago sabay na tumayo. Magkaiba ang ruta na dinaanan nila. Kaya naman malawak ang ngisi ni Miana. Tiyak siya na siya ang mananalo. Ilang kanto ang nilikuan niya ngunit wala doon ang lalaking tumatakbo kanina. I got him first. Paano yan? Naramdaman niya ang hangin nito sa batok niya kaya naman napalingon siya at nawala ng balanse. Gotcha. Hindi na maintindihan ni Miana ang nararamdaman. Kahit dati naman naiinis siya dito. Ngunit kahit dati pa naman talaga, kakaiba na ang pinaparating nito sa kanya. Ang puso niya ay kinakabahan sa tuwing malapit ito, kaya naman naiinis siya. Swerte mo lang ngayon, no? Aniya dito nang makaayos siya ng tayo at makita niya ang lalaking tumatakbo na nakatali ang kamay gamit ang damit nito. O sige na. Let's continue our breakfast. Anyaya nito bago siya inakbayan na talaga namang pinagkaguluhan ng puso niya. Okay, breakfast. Nasulit naman nila ang bakasyon at pakiramdam ni Miana ay handa na siyang balikan ang naiwan nilang misyon. How's your vacation? Bungad ni Sylvia sa kanya. Nagulat pa siya bagong umiti. Ate, you're here? Yumakap siya dito at bumeso. Well, yeah. Some wants to see Petsa. Ang tinutukoy nito ay ang aso na binili ng daddy niya last year. Regalo nito sa mommy niya. You look pale. Are you okay? Ngumiti lang ito sa kanya at tumango. Yep, weather lang siguro. Ilang linggo na rin na masamang pakiramdam ko eh. Nangunot ang noon niya at maya-maya pa ay parang pumipikit-pikit ito. Mabuti na lang at mabilis niya itong nasalo. Ate? Yaya! Mabilis niyang kinuha ang cellphone at tinawagan si Nicolas. Sigurado siya na hindi pa ito nakakalayo. Ito kasi ang nagkatid sa kanya. Hindi pa dumadaan ng 5 minuto dumating na si Nicolas. What happened? I don't know. Bigla na lang siya nahimatay eh. Binuhat ni Nicolas si Sylvia patungo sa kotse. Yaya, please si Sam nga. We'll go to hospital. Mabilis itong sumunod sa kanya kaya naman wala pang 1 minuto ay tumatakbo na palapit sa kanya si Sam. Where's my wife? Sabay na napatayo si Miana at Nicolas nang dumating na ang kuya niya. Nakatulog na ang pamangkin niya kaya naman hindi na nito nabati ang ama. Nasa loob kuya, tinitingnan pa ng doktor. Saan ka ba nanggaling? Sa Batangas, may inaasikaso lang akong papers. Hindi nagtagal ay lumabas na rin ng doktor at hinarap sila. Kamusta po ang asawa ko?
Mahahalata ang takot sa boses ng kapatid niya. Kahit siya ay kinakabahan. Don't worry, Mr. Peralta. Your wife is okay. She is 5 weeks pregnant. Congratulations! Napatakip siya ng bibig at excited na hinarap ang kapatid. Oh my gosh, kuya! Congratulations! Masayang-masaya siyang niyakap ang kapatid habang hindi makapaniwala sa reaksyon nito. Congratulations, sir. Binati muna nila ang kanyang sister-in-law bago nagpaalam na uuwi para makapagpahinga na rin sila. Good night. Thank you, Nick. Hindi pa siya lumabas agad ng kotse nito. Parang may gusto pa siyang sabihin, ngunit hindi siya makapagsalita. Mea? Never mind. See you tomorrow. Ngumiti lang siya dito at tumango. Well, see you. Tuluyan na siyang lumabas at nagpaalam dito. Pumasok siya sa mansyon at patay na rin halos lahat ng ilaw. Pagod siyang humiga sa malambot at malamig niyang kama. Anak? Ilang katok pa ang ginawa ng ina bago pumasok sa kwarto niya. Hi, Mom. Lumapit ito sa kanya kaya naman napaupo siya at niyakap ito. Okay ka lang? Pagod lang sa biyahe, Mi. Isinubsob niya ang muka sa ina. Nangulila siya dito. Naalala niya noong nasa bingit na siya ng kamatayan. Ang ina niya ang tinawag niya. Kumusta ang bakasyon niyo? Hinaplos nito ang buhok niya kaya naman kumalma ang puso niya. Fun, Mom. But I have a question. Ano yun? When did you realize that Dad is the one? Alam na ni Miana ang istorya ng mommy at daddy niya. Kahit ganon, hindi siya nahihiya na hanggang ngayon, hindi marunong makipaglaban ng daddy niya. Noong naramdaman ko yung mga pakiramdam na hindi ko naman naramdaman sa iba. Do you like someone, anak? Mas dumiin ang yakap niya dito. Hindi niya alam kung anong sasabihin niya. I don't know if I like him, Mom. To be honest, I don't know what to think. I hated him for a long time. Then wag mong madaliin ang nararamdaman mo. Doon mo malalaman ang sagot. Pumikit lang si Miana at niyakapan ng mas mahigpit ang ina. Kuya will have another baby. I'm so happy for them. I'm so happy for them, anak. Sumenya sa kanya si Nicolas kaya naman mabilis siyang tumakbo patungo sa isang pader at mabilis na nagtago doon. Sa wakas nga ay nahanap na nila ang lungga ng sindikatong ito. At ipis lang ang walang ganti. Tahimik silang nagpakalat ni Nicolas ng time bomb sa paligid bago inaral kung nandoon ba ang mastermind. Limpak-limpak na mga pinagbabawal na gamot ang nasa loob ng basement. Kahit saan ka tumingin ay meron. Nakabukas din ang bawat kahon na kahoy na may nakalagay na illegal na mga armas. 20 million pesos transaction tayo bukas, boss. Nagsigawan pa ang mga tauhan na parang nagdidiwang. Yeah, right. Celebrate now. Suffer in my hands later. Sumenya siya kay Nicolas kaya naman tumango ito sa kanya. Pinindot nito ang hawak na remote. Malakas na alingaw-ngaw ng pagsabog ang nagpataranta sa mga ito at mabilis na inayos sa mga armas. Sabay silang napangisi ni Nicolas dahil may nakaabang sa mga ito paglabas nila. Nang makalabas sa mga ito ay sunod-sunod ang pagputok ng mga baril. Sabay silang lumabas si Nicolas nang kukonti na lang ang tao sa loob, kasama ang mastermind. Mabilis silang pareho na umatake. Hindi na binigyan ng pagkakataon pa ang mga ito na humawak ng gatilyo. Kumuha ng malakas na puwersa si Miana at malakas na sinipa ang nakasalubong na lalaki. Otomatiko itong natumba kaya napangisi siya. I got you now. Wala na kayong tatakbuhan. Nang matapos si Nicolas ay mabilis itong lumapit sa kanya para tulungan siya sa mastermind. Even you catch me now, my influence won't stop here. I'll still hunt you to hell. Malakas na sinuntok ito ni Nicolas kaya napaluhod ito. Kasunod nito ay ang pagtawa nito na nakakaloko.
Maghimas ka na lang ng rehas. Dami mo pang sinasabi. This is not over, agents. Remember that. Pinosasa na nila ito at hindi na nakinig pa sa mga banta. Take him. Sumaludo sa kanilang ilang opisyal ng pulisya, kaya naman ganun din ang ginawa nila. Nakahinga na ng maluwag si Miana nang maupo siya sa couch. Wala muna sana siyang tatanggaping panibagong misyon dahil ayaw niya pa sa sobrang pagod niya. Snacks? Tanong ni Nicholas habang nakaangat sa hangin ang hawak nitong paper bag. Excited niyang sinilip ang laman ng mga ito nang ilapag nito ang mga paper bag sa lamesa. Wow, ang dami naman! Tuwang-tuwang sambit niya nang makita na may candies at inumin doon. Tamang-tama na kainin ngayong katatapos lang ng misyon nila. Beer ka? Alok niya kay Nicholas at kinuha ang isang canned beer. Tumango ito kaya naman inabutan niya rin ito ng beer. This feels good? Usal niya at komportabling umupo sa maayos na couch. It is. Namayani ang katahimikan sa kanilang dalawa. Hindi naman yan awkward dahil pareho nilang alam na pagod silang pareho. Maya, I'm just thinking. Napataas ang kilay ni Miana ngunit nanatili ang tingin niya sa kisame. Ano yun? If you will agree to date me. Nasamid si Miana sa kinakain at napaharap ng wala sa oras sa binata. Huh? Will you go out with me? Gulat na gulat ang ekspresyon niya. Hindi niya alam ang isasagot. Wala siyang makapangsalita. Bakit? Bakit? Tumingin ito sa kanya at diretsong ngumiti. If you didn't notice, I like you. Laglag ang panga niya sa sinabi nito. Parang ang formal naman nito masyado. Natetense tuloy siya. Are you confessing? Awkward pa siyang tumawa para itaboy ang kabang nararamdaman. Yes. Nawala ang ngiti niya at tumingin ng diretso sa mga mata nito. I like you since day one. I know you didn't notice because we were always end up arguing. Maybe because you're epal. Hirap niya dito na ikinatawa nito. I use that as my fighting mechanism para hindi mo ako iwasan kung malalaman mo na gusto kita. Naramdaman niya ang pagkabog ng puso at para bang kakawala na lang ito basta-basta. Can I take you out for a date? Napakurap-kurap siya at itinikom ang bibig na nakabukas pala dahil sa gulat niya kanina. Well, ngumisi si Miana at inirapan si Nicholas. You can. Nicholas smiled boyishly bago sumimsim sa beer nito. Pinigilan naman ni Miana ang ngiti na gustong kumawala sa labi niya bago itago ang labi niya sa paraan ng pag-inom ng beer. So, you're going out with him? Excited na tanong ni Sylvia sa kanya. Nasa kwarto sila ngayon at namimili siya na isusuot. Yes. And I don't know what to wear anymore. Nasa mission lang ako palagi. Maliliit na ang dress ko dito. Nahihiyang usal niya bago muling tingnan ang walk-in closet niya. Ngumisi si Sylvia at ipinatong sa kama ang dala nitong paper bag kanina. Your kuya called earlier. He wants you to wear this. Gulat man ay sinilip niya ang malaking paper bag. Unti-unti niyang hinawakan ng tela na nandoon hanggang sa tuluyan niya itong mailabas. It's a mulet dress. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Alam niyang simulat sa Paul ay spoiled na siya sa kuya niya. Sobrang close nila at ngayon lang sila hindi nakakapag-usap ng maayos dahil busy siya sa trabaho. Your kuya wants you to look beautiful. It's your first date. May kahon pa doon at pagkabuklat niya ay may kulay silver na stilettos. These are perfect. Thank you, ate. Niyakap niya ito at masayang tiningnan ang refleksyon niya sa salamin. Go get ready. For sure maya-maya nandito na si Nicholas. Ngumiti siya dito at tumango. He's a good guy, Miana. Your family likes him.
Kumindat pa ito bago siya iniwan ng tuluyan sa kwarto niya. Matapos nga siyang mag-ayos ay kinulot niya lang ang buhok at pinaikot ito sa ulo bago bumaba. Doon ay nagtagpo ang mga mata nila ni Nicholas. Pakaramdam niya tuloy ay isa siyang Disney princess. Katulad na lang siya ni Belle at si Nicholas ay ang beast. Natawa tuloy siya sa sariling iniisip. You look stunning. Aaminin niya na mukhang tao ngayon si Nicholas. O sige na, aamin na siya. Mukhang hulog ng langit si Nicholas. Napaka-perpekto ng itsura nito. Para itong demigod. Ang akala ni Miana ay sa restaurant sila pupunta. Ngunit, natagpuan na lang niya ang sarili na patungo sa mga yate. Medyo dumidilim na, kaya naman iba-ibang kulay ng ilaw ang nakikita niya, kaya parang naging romantiko ito para sa kanya. Hinawakan ni Nicholas ang kamay niya para alalayan siya sa pag-akyat sa yate. Thank you. Ngumiti ito at marahan siyang hinawakan sa bewang at iginiya sa nakaset up na table para sa kanila. Walang ibang tao doon maliban sa kanila kaya naman napaka-romantiko nito. Ang akala ni Miana ay hindi niya mararanasan ang kagaya ng naranasan ng mommy at sister-in-law niya. Ang akala niya, nasa action genre na lang siya at hindi na makakaranas ng romance. This place was so romantic. When did you discover this? Tanong niya habang inililibot ang tingin sa paligid. Ngumiti si Nicholas at may kinuha sa ilalim ng table. Matagal na rin. I planned this perfectly. So you'll feel like a queen around here. Inilapag nito ang red roses sa mesa. Natulala siya doon at pakiramdam niya ay namumula ang pisngi niya. I thought you hated me. Ang galing mo ang mga asar eh. I never said I hated you. Masarap ka lang talagang asarin. Natawa sila pareho at nagsimula ng kumain. Hindi alam ni Miana na mas masarap pala kumain kung in love ka. Teka ano? In love? Siya? You look more stunning. I mean, don't get me wrong. You look amazing while fighting. But this another side of you makes me feel more obsessed. Marahan itong kinuha ang kamay niya at hinalikan yun. Hindi niya alam na napakagwapo pala ng binata sa ganito kalapit na tagpo. Mas ikinugwapo pa nito ang maingat na paghawak sa kanya. I like you so bad. It makes me feel crazy. Natawa siya at nginisian ang binata. Nakakabaliw naman kasi talaga yung ganda ko, no? Ngumiti si Nicholas at napapikit pa ng bahagya. Where's the lie? Pareho silang natawa at parehong napangiti at pinagsaluhan na ang pagkain. This is the best and unforgettable date she ever had. Malawak ang ngiti nilang pareho habang nagmamaneho si Nicholas pabalik ng mansyon. Aaminin niya nag-enjoy siya. Mali, nag-enjoy silang pareho. Do you have guns in here? Sabay pang napawi ang ngiti nila nang mapansin ang ilang kotse na nakasunod sa kanila. Hindi lang ito basta 2 o 3 kotse. Call for backups. Give me a gun. Tumango siya sa sinabi ni Nicholas at nilagyan ng magazine ng isang baril at ipinatong yung sa hita nito. Napangisi naman ang binata dahil sa ginawa niya. What are you thinking? Natawa ito at umiling. Nothing. Tawa nito bago mas binilisan ang pagpapatakbo. Mabilis na tinawagan ni Miana si Sylvia dahil ito ang unang number na nakita niya. Hi ate, can you send us some backups? I think we're in ambush. Mabilis na bumaba si Mrs. Peralta nang marinig ang sinabi ni Sylvia. Nakasunod dito ang asawa nito na mukhang kulang pa rin sa tulog. I'll go there with my people. Don't worry. Di nyo kailangan mag-alala. Maotoridad na sambit ni Manuel bago isukbit ang 2 baril sa braso nito. I'll go with you. Nag-aalalang tiningnan naman ni Manuel ang asawa at umiling. No, you're pregnant. I can't risk it. Maingat ang bawat salita nito. Your husband is right. I'll go with him. Sabay na napatingin si Manuel at Sylvia sa ina nito. Bakit nga ba sila nagtataka pa? Malamang sa malamang, hindi naman ito pababayaan ng mga anak nito. But mom, it's Miana who's we talking about. She need backup. I am a backup.
Ani Sylvia, kaya naman pasok kong tumingin na mag-ina dito. Dad. Yeah, I know. Go save and protect our baby. I'll stay here by my grandson. Nasira ang magandang dress ni Miana dahil sa ilang bala na tumagos dito. Natamaan na rin ang braso niya ngunit na please lang. You good? Ngumisi siya kay Nicholas at patakbong lumapit dito at hinila ito patagilid sa balang papunta rito. Still pretty. Aaminin ni Miana na medyo napapagod na siya. Mahigit 10 kotse ang pumalibot sa kanila at isa lang ang nasa isip niya. Ang sindikatong nahuli nila ang may pakana nito. Sigurado naman siya dahil wala nang iba. Still look gorgeous, my woman. Kumindat pa ito sa kanya. Bumitiw na siya rito at muling nilagyan ng magazine ang baril niya at umikot. Sa hindi kalayuan, ay nakita niya ang 2 kotse na paparating habang hindi siya tumitigil sa pagbaril, ay tinitigan niyang mabuti kung sino ang parating. Kuya! Napalingon ang ilang lalaki sa tinawag niya. Ngunit hindi na nakalingon pabalik ang mga ito dahil sa sunod-sunod na pagpapaputok ni Manuel. Gulat na gulat pa siya nang lumabas sa kotse si Sylvia. Nakangisi pa ito. Ang labas ng tiyan nito ay may bulletproof. Sylvia? Natatawang sambit niya bago tumalon sa ere at sinipa ang lalaking sumugod sa kanya. Nandito rin ako. Malawak ang ngisi ng ina niya na lumabas sa pangalawang kotse. Nanlalaki ang mga mata niya at hindi makapaniwala sa mga ito. We are your backups. We got your back. Matamis ng ngiti ng kapatid niya ang nagpalambot sa puso niya. Ngumisi siya dito at mas ginanahan sa pakikipaglaban. Nakita niya ang malawak ng ngiti ni Nicholas, kaya naman nabuhay ang dugo niya. This is fun now? Anunsyo niya bago ilabas ang paboritong dagger na nakatago sa ilalim ng dress niya. Mabilis siyang kumilos at tumalon sa ere. Bumuelo siya para maabot ang liig ng mga kalaban at saksakin ang mga batok nito. Punong-puno ng dugo ang maganda niyang dress kanina. Ngunit sino ba naman ang may pake? Maganda pa rin naman daw siya, sabi ni Nicholas. Lumapit sa kanya si Nicholas at hinawakan ang kamay niya. Hinawakan ito ang bewang niya, dahilan para mahagas niya ang dagger sa lalaking magkakasa ng baril. God, you look stunningly amazing. How can you do that? Natawa siya at marahas itong hinampas sa braso. Ask my Gene Origins. Sabay silang natawa bago siya isinayaw nito sa gitna ng barilan. Happy dance in the midst of war. Natawa sila sa isinigaw ni Sylvia at nagpatuloy sa muling pakikipaglaban. Napakagaling pa rin talaga kumilos ng mommy niya. Kahit na nadadagdagan ang edad nito, hindi nababawasan ang pagkamangha niya rito. You look amazing, Mom. Kumindat lang ang ina bago muling lagyan ng magazine ang baril nito. Well, your dad already told me that. Natawa siya at napailing. Of course, her father. Hingal na napaupo si Miana sa kalsada na ngayon ay may dugo na. Ganon din naman ang pamilya niya na ngayon ay nakangisi sa kanya. That was a good fight. Natatawang napangiti siya na tumabi kay Nicholas. Napapapikit siya at sumandal sa dibdib nito. It is. Every fight with you was good. Naramdaman niya ang marahang pagtawa nito, kaya gumaan tuloy ang pakiramdam niya. Let's go home. I'm tired. Aniya, habang hindi pa rin iminumulat ang mga mata. Pagod na siya ngayon, ngunit masaya ang puso niya. Naramdaman ni Nicholas ang pagbigat ng ulo ni Miana. Senyales na nakatulog na ito agad. Natawa siya ng marahan at kinarga ito. Look at her. Strong, yet still a baby. Nang aasar na sambit naman ng kapatid nito na hindi naman napapakinggan ng tulog na si Miana. Let your sister be. She still looks so gorgeous. Saway naman ang asawa nito. Lumapit naman sa kanila si Mrs. Peralta at hinagka ng anak sa noo. Umuwi na tayo. Nasa malapit na mga pulis. Sila na mag-aasikaso niyan. Tumango si Nicholas. Bukod sa kapatid ni Miana, hinahangaan niya rin ang ina nito.
Sa edad kasi nito ay mukhang bata pa rin at napakaswabe pa ng galawan pagdating sa pakikipaglaban. Isinakay ni Nicolas si Miana sa kotse niya at maingat na inalagaan doon. Nick? Tawag nito habang tahimik siyang nagmamaneho. Nasa unahan nila ang dalawang sasakyan na sinasakyan ng pamilya ni Miana. Yes, I'm here. Nakita niya ang marahang pagngiti nito habang nakapikit at napangiti naman siya dahil dito. I think I like you too. Hindi niya mapigilan ang pag-alpas na mga ngiti. Akala niya, sapat na sa kanya ang mayaya ito sa date. Ngunit ngayong narinig niya ang sinabi nito, ay parang may hinahanap pa ang puso niya. Happy to hear that from you, from the most amazing woman. He heard her chuckle. Parang may humaplos na naman sa puso niya. Gosh, he really likes this woman. Naging magaan ang sumunod na misyon na ibinigay sa kanila ni Nicolas. Siguro ay dahil na rin sa ambush incident. Pinapahupa muna nila bago sila muling ilagay sa malalaking misyon. May utang ka pa sa akin. Umingos si Miana at itinaas ang kape para iabot kay Nicolas. Parehas silang abala ngayon dahil na rin sa maliliit na kasong hawak nila ngunit madami naman. Ano naman yon, Nicolas? Tumawa ito bago tanggapin ang kape na inaabot niya. Nung nasa Brazil tayo, sabi mo ililibre mo ko. Napatigil siya at napaisip. Oo nga no. Kailan at saan mo ba gusto? Tanong niya dito bago sumimsim sa kape nito. Sa The Valley Restaurant, sabi nila masarap daw dun. At mahal. Ngumisi pa ito at kumindat. Natawa naman siya at hinampas ito ng papel. Okay, sa The Valley na lang mamayang gabi after work hours. Masayang ngumiti sa kanya si Nicolas bago tumabi sa kanya at inagaw ang mga papeles na hawak niya. Ako na dito, pahinga ka muna. I'll wake you up for merienda later. Natawa siya sa pagiging konyo nito. Nahawa na ata ang binata sa way niyang ng pananalita. Okay, I'll sleep. Umayos siya ng pwesto at humiga sa hita ng binata. Natawa naman ito at inayos ang ulo niya. Sleep now. Sinuklay nito ang buhok niya gamit ang daliri nito, kaya naman gumaan ang pakiramdam niya. Sa headquarters na naligo si Miana para sa pagpunta nila sa The Valley. Lumabas lang siya kanina para makabili ng damit na isusuot at buti na lang may nakita naman siya. Suot niya ang isang strap top na pinatungan ng blazer at paneled skirt. Sinuklay lang niya ang buhok bago tuluyang puntahan si Nicolas na naghihintay na sa kanya sa opisina nila. Let's go? Ngumiti ito sa kanya at agad na lumapit. You look pretty. Matamis siyang ngumiti at marahan itong hinampas sa braso. Bolero, let's go na nga. Nang makarating sila doon, ay hindi naman ganun karami ang tao kaya naman tama lang. Napangiti siya nang hawakan ni Nicolas ang kamay niya at alalayan siya sa pagpunta sa table nila. Habang nakatingin siya sa menu at umuorder ay biglang tumugtog ang malamyos na tugtugin. Pagkababa niya ng menu ay nakalahad na ang kamay ni Nicolas sa harap niya. May I? Natawa siya at tinanggap naman ang kamay nito. Hinawakan siya nito sa bewang habang ang isang kamay ay nasa kamay niya. May I? I want to ask you something. Napapikit siya ng bahagya dahil sa kakalmantihan ang nararamdaman niya sa binata. Look at your back. Nagmulat siya ng mata at tumigil sa pagsasayaw at tumingin siya sa binata bago umikot para tignan ang nasa likuran. Sa gulat niya ay napatakip siya ng bibig at naramdaman ng luha sa pisngi. Miana Peralta. Nanginginig ang kamay niya nang hawakan nito at iabot sa kanya ang isang bouquet ng bulaklak. Will you be my girlfriend? Hindi makapaniwala si Miana. Ang akala niya ay imposibleng makahanap siya ng kagaya ng daddy at kapatid niya. Ngunit heto, ang lalaki gumawa ng mga bagay na imposible. Yes, I want to be your girlfriend, Nicolas. Hindi makapaniwala si Nicolas at mabilis ngunit maalaga siya nitong niyakap. Nagpalakpakan ng mga tao sa likuran nila. Natawa si Miana dahil sa labis na kasiyahan. I love you.
I love you so bad, Miana. Hinalikan siya nito sa noo at mas mahigpit na niyakap. Ano bang meron? May pag-grand meeting ka pa ha? Biro ng ina niya nang makauwi sila. Kompleto silang pamilya habang si Sam ay busy sa pakikipaglaro sa aso nila. Sir, ma'am. Sabay-sabay na napatingin ng mga ito sa magkahawak nilang kamay. Si Sylvia ay pinipigilan ng ngiti. Samantalang si Manuel ay nakataas ang kilay. Hinihintay naman ni Mr. and Mrs. Peralta ang susunod na sasabihin ni Nicolas. Kami na po ni Miana. Napatakip si Sylvia ng bibig para pigilan ng tili. Bumakas naman ang ngiti sa ina na ikinagaan ang loob nito. Well, my baby is another man's baby now? Biro ng daddy niya kaya naman natawa na lang sila. Well, congratulations Mr. Veron. You're really a great person. Bumakas ang pagka-proud sa itsura ni Nicolas sa sinabi niyo ng kuya niya. Thank you so much, sir. You can call me kuya now. Napangiti silang lahat lalo na si Sylvia na hinawakan ng kamay ng kuya niya at matamis na ngumiti. Mahigpit na itinali ni Miana ang buhok niya bago nilagyan ng bala ang mga baril niya. You ready? Ngumiti siya kay Nicolas at tumango. Humingi ng tulong sa ahensya nila ang opisyal sa Malacanang upang protektahan ang presidente. Ito na ang huling misyon na tatanggapin ni Miana dahil magpapahinga muna siya. Let's go, my pretty partner. Umirap si Miana at ngumisi sa kasintahan. Bolero? Alisto si Miana sa bawat galaw ng mga tao. Out of nowhere itinawagan sila ng Malacanang isang araw at hinihingi ang serbisyo nilang dalawa. Miana, back up dito sa front yard. Kinakabahan siya sa boses ni Nicolas kaya naman mabilis siyang tumakbo papunta doon. Nick? Walang katao-tao sa harapang bahagi na yon. Napakatahimik ng lugar at medyo madilim. Nicolas, nasan ka? Kinakabahan na siya. Umaakyat ang takot sa puso niya nang hindi mahagilap ng mga mata niya si Nicolas. Paano na lang kung napasok ang Malacanang at si Nicolas naman ang kinuha ng sindikato? Hindi niya yun makakayanan. Mea. Mabilis siyang lumingon sa pinanggalingan ng boses at tumakbo palapit dito. Where have you been? Pinagtitipan mo ba ako? Umalpas ang luha niya dahil sa hindi niya malamang dahilan. Takot na takot siyang mapahamak si Nicolas tapos nagtitrip lang pala to. Mea, there's something you don't know about me. Mas kinabahan siya sa boses ni Nicolas. Parang hindi ito sigurado kung sasabihin ba sa kanya o hindi. What's that? You should tell me immediately because we're in a mission. Nagmamadaling usal niya dahil kinakabahan na siya. There's no Malacanang mission, Miana. Gulat ngunit nagtataka ang reaksyon niya. Ano ang ibig sabihin? Ang lahat ng info na binigay sa ng opisyal ng Malacanang ay gawa-gawa lang. Nahulog ang panga niya at bahagyang napaatras. What are you saying? I set up everything so I can propose to you. Mas lalong nahulog ang panga niya. Ano raw? Kinuntsaba nito ang Malacanang? There must be a mistake. Propose? Why? Gusto mo na magpakasal sa akin? Nakapanya pa rin ang mga salitang ito sa gitna ng gulo sa utak niya. Well, yeah. I asked my father a little favor so... Nanlaki ang mga mata niya nang biglang lumiwanag sa gilid nila ang may stand letter pa doon na will you marry me. Nakatayo doon ang mga magulang niya na may malawak na ngiti at ang presidente. Your father is the president? Hindi makapaniwala at para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ang lalaking inaasar siya noon ay kasintahan niya na ngayon ay anak pa ng presidente. Should tell me the truth after I say yes. Kasi baka isipin mo papakasalan kita dahil anak ka ng presidente. Tumawa siya at mabilis na yumakap sa binata. I'll marry you, of course. Nagpalakpakan ng mga magulang nila. Wala nang mahihiling pa ang puso niya. Kontento na siya sa kung anong meron siya ngayon. Kasama si Nicolas Veron. Isinara ni Nicolas Veron ang folder na may lamang impormasyon tungkol sa babaeng
Nagngangalang Miana Peralta. Nakita niya ito isang gabi sa isang restaurant habang nakikipaglaban, kaya naman ginawa niya ang lahat para makilala ito. Are you sure about her son? She's Manuel Peralta's only sister. Kilala bilang marahas na tao si Manuel. Hindi ka palalampasin nun kapag napahamak mo ang kapatid niya. Nakangiti siyang tumingin sa ama. Desidido siya. Na love at first sight siya sa dalaga at mas kikilalanin niya pa ito. Huwag ka mag-alala, Dad. She'll be safe in my hands. Hindi ko kayo ipapahamak sa mga Peralta. Pagtawa niya bago tumayo at magpaalam sa ama. Matagal nang namayapa ang kanyang ina kaya naman ang ama na lang niya ang gumabay sa kanya. Kahit paabala ito, binibigyan pa rin siya nito ng oras. Kilalang kilala ang mga Peralta kahit sa ang sulok ng bansa magpunta. Bukod sa malalaki ang negosyo ng mga ito, magaganda rin ang lahi. Your request is to be Miana's partner? Napataas pa ang kilay ng lalaking pinagpasahan niya ng dokumento niya. Yes, sir. Diretsong sagot niya. But Miss Peralta can carry herself. She didn't need a partner. Ngumiti siya at magalang na tumingin dito. Kailangan niyang gamitin ang status power niya para lang makaparehan niya si Miana Peralta. I'm the Vice President's son. There's no status here. Baka ikaw pang protektahan ni Miss Peralta. I am well trained, sir. I entered military. I gained a high position in military, sir. I can protect Miss Peralta, sir. Give me a chance. Desidido siya. Gusto niya ito ang maging paraan para makalapit sa dalaga. Nakita niya ang ngisi sa labi ng lalaki bago may tawagan sa telepono. Simula nun, naging magpartner na sila ni Miana. Palaging may rason ng ahensya para hindi sila paghiwalayan na ikinatuwa niya. I told you. I knew from the start. Usal ni Manuel Peralta habang pareho nilang tinatanaw si Miana at Sylvia na nakikipaglaro sa pamangkin nitong si Sam. May nakakaligtas ba sa'yo, kuya? Sabay silang natawa habang parehong tumitig sa mga kapareha. She was such a baby. Masaya ako na ikaw ang nagkagusto sa kapatid ko. You've crossed every line and boundaries just to be with my sister. Ang boses ni Manuel ay kontento. Alam nito sa sarili na nasa mabuting kamay ang kapatid niya. I love her so much. I love her forever. Hindi makontrol ni Nicolas ang nararamdaman habang pinapanood ng asawa niya na masayang nagtatampisaw sa dagat kasama ang anak nilang babae. Love, stop watching us. Just join. Masayang sigaw ni Miana habang kinakawayan siya. 3 taon na silang kasal ni Miana at 2 taong gulang na ang anak nilang si Nadia Rose. 3 taon na rin simula nang tumigil sa pagiging agent si Miana at nag-focus na lang sa kumpanya. Dada! Sabay silang bumungis-ngis ng asawa niya at mabilis siyang lumapit sa mag-ina niya at sabay niyang niyakap ang mga ito. Nadia! Sigaw ng mga pamangkin nila na excited na tumatakbo papalapit sa kanila. Look at those adorable twin. Turo ni Miana sa mga pamangkin na tuwang-tuwa habang kumakaway sa anak nila. You want twins? Let's make tonight. Binulong niya ang huling sinabi. Nakita niya ang pamumula ng asawa bago siya hampasin sa braso. Ikaw talaga? Tawa nito bago sinalubong ang mga pamangkin. Sila! Cody! Careful, you might hurt Nadia. Pareho silang natawa ng asawa dahil sa mature na pag-iisip ni Sam habang binabantay ng mga kapatid. Are you happy? Nilingon ni Miana ang kapatid at ngumiti. Oo naman. Ganito siguro ang pakiramdam ni Ate Sylvia dahil natatrato siya ng tama. Yumakap ito sa kanya na ikinangiti naman niya. I'm proud of you, little sis. Hindi niya alam pero parang naging emosyonal siya sa sinabi nito. Sa paglipas pala ng panahon, hindi pa rin nawawala ang pagkakuyas girl niya. Thank you, kuya. Wow! May moment kayo dyan, di man lang kami sinama ng daddy nyo. Hinarap nilang dalawa ang mga magulang na malawak ang buka ng mga braso. Natatawa silang lumapit sa mga ito at niyakap ang mga magulang. I'm so proud of you too. Building your own strong and happy family. Hinalikan silang pareho ng ama nila sa noo,
Kaya naman pareho silang napangiti ng kuya niya. Mahal namin kayo mga anak. Grandma! Grandpa! Mabilis na nagtakbuhan ng mga anak nila palapit sa mga magulang nila. Malawak ang mga ngiti ng mga ito at puno ng kainosentehan sa bawat tawa. Love? Yumakap siya sa asawa at pinagmasdan ng kanilang anak na nakikipaglaro habang yakap ng lolo at lola nito. I love you, love. Kahit ang sungit mo minsan, mahal pa rin kita. Natawa si Miana at marahang kinurot sa tagiliran ng asawa. Nakakainis ka kasi minsan. Alam na alam mo kung paano ako inisin. Sabay silang natawa bago ibalik ang atensyon sa kanilang pamilya. Nagtatawa na ng mga ito dahil sa kakulitan ng mga bata. Masayang-masaya ang puso ni Miana. Ma, love. Napangiti si Miana habang pinapanood ang anak na gumawa ng heart sa mga mumunting daliri nito. Marahan niyang hinila ang anak at niyakap ito. We love you so much, anak. We will give you all the love you deserve. Hinalikan ng asawa niya ang noo ng kanilang anak bago siya nito halikan sa pisngi. Ano pa nga ba ang kulang sa buhay niya? Wala na. Pinunan ng pamilya niya ang bawat butas sa pagkatao niya. Mas naging malakas siya dahil sa pagmamahal niya sa mga ito. Luhaan ng ama ni Miana habang hinahatid siya sa altar. Natawa naman siya sa ama. Hindi naman ito ang unang beses na magpapakasal siya. Gusto lang nila magpakasal ulit para masaksihan ito ng kanilang anak. Dad, stop that. Don't make me cry again. Noong unang kasal niya ay grabe rin ang pag-iyak ng mga ito. I'm just so happy, baby. You're grown up now, with your little baby and your husband over there. Nanikip ang dibdib ni Miana. Ang daddy niya talaga. Take care of my precious baby. I trust you. Ngumiti ang asawa niya nang tinanggap nito ang kamay niya na iniabot ng kanyang ama. I will, Dad. I promise. Muling nagsimula ang seremonya at kagaya noong unang beses, ganun pa rin kasaya ang puso niya. I now pronounce you, husband and wife. Masaya siyang hinagka ng asawa. Malawak ang ngiti nilang pareho na hinarap ang kanilang pamilya. Your mother will be so happy to see you like this. Pareho silang napangiti nang salubungin sila ng ama ni Nicolas. Miana, again, welcome to the family. Niyakap niya ito at malawak ng ngiting nagpasalamat. You look amazing, Mama. Kinilig siya sa papuri ng anak niya kaya naman hinagka niya ito at niyakap. Congratulations po, Auntie and Uncle. Bati sa kanila ng kambal kaya naman lumapit sila dito at niyakap ang mga ito. Hi, Auntie. Congrats po. Tiningnan ni Miana ang unang pamangkin. Habang lumalaki ay gumagwapo ito at nagiging kahawig ng kapatid niya. Oh, come here. Give Auntie a hug. Masaya naman itong tumakbo papalapit sa kanya at binigyan siya ng mahigpit na yakap. Pawis na pawis si Miana habang ang kamay ni Nicolas ay mahigpit niyang hawak. Napadaing naman siya sa sakit ngunit pinilit niya pang umiri. Love, you can do this. Pagpapalakas loob sa kanya ng asawa. Sige pa po, Mommy. Konti na lang. Buong lakas na umiri si Miana. Kasunod noon ay ang malakas na iyak ng sanggol. Congratulations po. It is a boy. Napaluha si Miana dahil doon. Kahit pa mas naghirap siya sa panganganak ngayon, ay masarap sa pakiramdam niya na baby boy ang anak nila. Wow, look at him. Kamukhang kamukha ko. Napatawa silang mag-asawa at pinaglaruan ng maliit na daliri ng anak. Nang mailipat na siya sa kwarto at dumating na agad ang pamilya nila, may dala pang bulaklak at cake ang mga ito. Wow, another boy in the family. Hi baby, welcome to the family. Nakangiting bati ng panganay nilang si Nadia Rose bago marahang halikan ng kapatid sa noo. Oh, sweet naman ng ate Nadia. Tuwang-tuwa naman ang mga pamangkin niya na ngayon ay amazed na nakatingin sa bagong sanggol sa pamilya. Sinulyapan niya ang mga magulang.
Ang mga ngiti ng mga ito ay punong-puno ng kakontentuhan. Tumingin sa kanya ang ina at binigyan siya ng mapagmahal na mga tingin. Ngumiti siya at napaluha. Mahal na mahal niya talaga ang pamilya niya. I love you, love. Tiningnan niya ang asawa na marahan siyang hinagkan sa noo. I am so proud of you. Thank you for giving birth to our wonderful kids. Ngumiti si Miana at pinagbasdan ng mga anak. Poprotektahan nilang dalawa ni Nicholas ang pamilyang to. At hindi sila papayag na kahit anong mangyari ay may makasira sa kanila. I love you more, Nick. Ang asawa niya na ginawa ang lahat para sa kanya. Malakas at mahina siya na pinagsabay sa pamamaraan. Ang pamilya niya ang lakas niya at ang mga ito rin ang kahinaan niya. Siya, si Miana Peralta Veron. At wala siyang hindi kakayaning laban para sa pamilya niya. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Partners in Crime. Written by Miss Angel. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!